Paalam, magulang at kapilas ng aking kaluluwa't dibdib. Mga kaibigan bata pang maliliit sa aking tahanan, di na masisilip. Pagpapasalamat at nakapahinga na rin. Hindi pinayagan ng mga pasahero na makababa ng barko at sila ay kinwarentenas dahil sa takot ng mga Amerikano na ang mga ito ay mayroong sakit na kolera. Anunsyo, nais kong ipabatid sa inyong lahat na hindi pa tayo maaaring makababa sa pabor na to. Sa dahilan ng nagkaroon ng pandemya sa malayang kasilangan ng Quezon sa Estados Unidos, kaya tayo ay sumasailalim sa kwarantinas. Ngunit wala namang epidemya sa malayong silangan. Tila ba ang kadahilan ng ito ay upang hindi makapasok agad ang mga manggagawang Tsino sa Estados Unidos na ayaw ng mga Amerikanong manggagawa, sapagkat pagpasok ang mga manggagawang Tsino ay matatalo ang nakaupong presidente ng Amerika sa nalalapit na eleksyon. Huwag na kayong magmatigas, sumunod na lang kayo sa amin. Nakakalungkot isipin ang kawalan ng pagkakapantay ng mga lahi. Ang Amerika ay isang magandang bayan para sa puti at hindi sa mga taong may kulay ang balat. Nakaalis si Rizal at ang mga biyahero mula sa prima klaseng kabina mula sa kwarentenas pagkatapos ng isang linggo. Mula sa San Francisco ay tinawid ni Rizal ang kalawakan ng Estados Unidos hanggang sa lungsod ng New York. Ang kaunlaran ng Estados Unidos ay makikita sa kanyang malaking lungsod. Malawak na bukirin, lumalagong mga industriya, gayon din ang mga likas na kagandahan ng bansa. Narating ni Rizal ang New York noong Mayo 3, 1888 at kaniyang sinabi na ang lungsod ay isang napakalaking bayan. Mula sa New York, si Rizal ay sumakay sa barkong City of Rome na nagdala sa kanya patungo ng London. Pansamantalang nanirahan si Rizal sa bahay ni Antonio Maria Regidor, na isang takas na Pilipino sa Marianas noong 1872 at nagtatrabaho bilang abogado sa London. Muli ka aking kaibigan. Ikinagagala ko ang iyong pagdating. Salamat aking kaibigan. Pansamantala lang ako manunuluyan dito habang naghanap ako ng aking matitirahan. Wala yung kaibigan. Hanggat kailan mo gustong tumira dito, ikaw ay tanggap dito. Nakahanap ng isang bahay na matitirahan si Rizal sa London. Ang may-ari ng nasabing bahay paupahan ay ang pamilya Beckett. Ang bahay ng mga Beckett ay malapit sa British Museum. Ang pambansang aklatan ng England na nagtataglay ng napakarami at mga di karaniwang mga aklat. Dito ginugol ni Rizal ang kanyang maraming araw sa London sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa nabanggit na aklatan. Sa loob ng 10 buwan ay naging abala si Rizal sa kanyang pagsasaliksik pangkasaysayan sa London. Si Rizal ay gumawa ng saglit na pagbisita sa Paris upang basahin ang ilang mga babasahing material sa Bibliothèque Nationale o pambansang aklatan ng Pransya. Nagbalik si Rizal sa London noong ika-24 ng Disyembre taong 1888 at nagdaos ng Pasko at Bagong Taon sa tahanan ng mga Beckett. Nagpadala rin siya ng regalo sa mga naiwan niya sa Pilipinas. Nariyan pala kayo aking kaibigan. Masaya kaibigan. Masaya ako sa muli natin pagkita, mga kaibigan. Ano ang balita sa inyo? Kinagagala ko ang muli natin pagkikita. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Wala na kami, kaibigan. Ang aking mapapayo lang ay huwag niyong gayahin ang mga mamamahayag ng binabayaran ng mga praile, magamit ng pandaraya at mga bulgar na salita.
Alas 6 ng umaga, habang naghahanda para sa marcha sa Bagumbayan, inihanda ni Rizal ang kanyang huling sulat para sa kanyang ama at ina. Alas 6:30, nagsimulang umalis ang marcha mula sa Fort Santiago patungo ng Bagumbayan. Sa pagdating ni Rizal sa Bagumbayan, mas maraming bilang ng mga tao ang naghihintay upang saksihan ang gagawing pagbitay sa kanya. ¡Preparen! ¡Apunten! Consumato, mes! ¡Fuego! Alas 7 ng umaga, binaril si Rizal sa Bagumbayan.